Harry Roque accuses Congress of power tripping after contempt and arrest order. Yan, no? Tinan niyo yung tsura ni, attorney. Mukhang pagod na. Attorney, ano na nangyayari sa'yo? Mukhang pagod ka na, attorney. Ano nangyayari sa'yo? Ba't ganyan? Hindi na siya nakakapag-ahay. Tapos ilang patong na yung eye bags niyo. Yun, no? Isa, dalawang patong na yung eye bags niyo. Yan, no? Tatlo pala. Tatlong patong na. Isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app. Kumuha kayo na account. Lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo po unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Diba? Pagod na si Turney. Kasi wala namang, ewan ko sa kanya. Wala namang kailangan katakot eh. Contempt of people naman kayo. Ano? Contempt of people? Ano yan? Contempt of people? What does that mean? Sabi ni Harry Roque. Sabi niya, hindi ako pugante dahil ako ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Tapang niyan. Harap nga sa Congress. Atapang atao yan. Harap nga. Suko. Sige, tingnan natin. Ay, no. Dahil ang tingin ko naman kung ay na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po ay cited in contempt of the people of the Philippines. Ay, hindi. Sorry. Hindi ka kakampihan ng majority ng mga Pilipino diyan. Oo, hindi ka kakampihan ng mga majority ng Pilipino diyan sa sinasabi mo. Oh, di ba? Ganon. Hindi ka sasakyan ng maraming Pilipino diyan, Turney. Kasi alam namin lahat na ikaw ay mahilig sa pogo. Mahilig ka sa itlog na pogo. Mahilig ka sa pogo na sugal. Anyway, ito yung balita kanina. Binigyan na ng palugit ng Quadcom ng Kamara si Attorney Harry Roque para sumipot sa pagdinig sa Kamara sa Huwebes. Kung no-show pa rin, ituturing na umano siyang pugante. Nakatutok si Mark Salazar. Hinahanap pa rin ng pulisya si Attorney Harry Roque dahil sa inisyong warrant of arrest ng Kamara matapos i-cite in contempt ng Kamara. Yung effort po nila to locate him dito po sa dalawang address niya sa Metro Manila ay wala po siya doon. Ayaw naman umanong tawaging pugante. Imagine, legit na nagtatago. Wala siya sa office, tapos wala siya doon sa dalawang address niya sa Metro Manila. Baka nga nasa Benguet, doon sa bahay niya sa Benguet, or baka may iba pa siya, baka tumakbo na siya ng Davao, hindi natin alam. Although may chismis na nakarating sa akin, chismis lang naman. Hindi ako sure kung totoo. Pero chismis lang. Na, siya daw ay nag-abroad. Oo. Siya daw ay nag-abroad. Meron daw isang sighting sa kanya, yung isa sabi nasa Hong Kong daw, yung isa yung sabi nasa Dubai daw. Hindi ako sure kung alin doon sa dalawa yung totoo. Pero chismis lang yun. Hindi pa confirmed yun. But for sure, ang sigurado lang tayo dito mga kotsero, wala siya sa bahay nila, wala siya sa kanyang place of residence, yung dalawang address niya, at wala siya sa kanyang opisina. Hindi natin alam. Tingnan natin. Matutunto naman yan. Si Attorney Harry Roque ng Quad Committee ng Kamara. Pero meron lang siya hanggang Huwebes para sumipot sa susunod na pagdinig. Kung hindi ay ituturing siyang fugitive at aktibong ipatutugis sa bisa ng warrant. Kaakibat ng contempt na order na yan ay merong kaparusahan. No, according to our rules ay pwede namin siyang i-detain. No, ng ilang araw at kung saan namin siya pwede i-detain. Yun ang nakalagay po sa aming rules. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. May
Nakakadiri si Roque. Nakakadiri ka, promise. Alam mo yung ano, yung retorika ni ni Harry Roque. Pang ano pang NPA. Ganun siya. Ganun siya. Naririnig ko sa kanya si Arlene Brosas, naririnig ko sa kanya si Franz Castro. Mas lalo naririnig ko sa kanya si Raul Manuel. Kasi pati intonation, halos kuha. Parang pareho sila ng boses ni Raul Manuel. Parang ganun, oo. Ganun ganun yung dating. Oo. Kung kinontempt daw siya sa Kongreso, di contempt din daw, ikino-contempt daw itong Quad Committee ng taong bayan. Ba't parang hindi nila dama? Ba't parang hindi nila dama yung contempt nila, no? Pero ikaw, damang-dama yung contempt. Damang-dama mo yung contempt mo. It doesn't look healthy, guys. Look. Yan ba ang mukhang Yan ba ang mukhang hindi takot? Yan ba ang mukha na walang kinakatakutan, na walang pakialam? Sabi, seriously, ito ba ang mukha na walang pake? Yan nyo, nangingitim na yung mata niya. Yung yung eye bags. Gulo-gulo yung buhok. Nagsastables na yung bigote. Obviously, he's unkempt. He's unkept. Ibig sabihin, hindi siya nag-aayos. Wala siyang panahon mag-ayos. Wala nga siyang wala nga siyang foundation eh. Sa ibang niya, may siya, may foundation siya. Dito, wala. Kita na yung mga age spots niya. So yun, mga Ojero. Yun ang ibig nating sabihin. Ano ba nangyayari? Nasaan ka ba? Ito ba ang mukha ng walang pake? Kawawa naman. Kung di ka lang nakakainis, nakakaawa ka eh. Di ba? Kung di ka lang nakakainis, story ni Harry Roque, nakakaawa ka. Kaso hindi, nakakainis ka eh. Kaso hindi, nakakainis ka eh. Nakakabwisit ka eh. Di yun. Cited in contempt of the people of the Philippines. May utang pang mga dokumento si Roque sa Quad Committee. Mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa Pogo. From a mere 100,000 pesos na asset ng korporasyon, umabot ito ng mahigit 100 milyon in less than 3 years. No? Itong mga period na ito, kasagsagan ito ng Pogo. Maaaring ang mga perang ito ay galing to sa Pogo. Kung gusto po nila akong kasuhan. Wait. It doesn't make sense. Wait. So, ang incorporation nila is 100,000. Nag-incorporate sila 100,000. Tapos, in the period of 3 years, umabot sila ng 100 million. How? Ganun ba kalakas yung negosyo nila? Maniniwala ako kung sobrang lakas ng negosyo nila. Nung korporasyon nila. Maniniwala ako kung let's say nasa IT yung negosyo nila. Kasi sa IT, talaga dun malakas ang negosyo ng IT eh. Pag-usapang pera talaga sa IT, as in, career yun. Lalo na pag gagawa ka ng app, tapos yung app mo sobrang sumikat, maniniwala ako doon, 100 million in 3 years. Madali yun. Ito ngayon ang question. Kung ang kiniklaim niya, kaya meron siyang 100 million sa corporation niya, ay dahil minana niya yun ay resulta ng estate or mana. So, ibig sabihin, pinasok mo lahat ng pera mo dun sa korporasyon? Parang mayroong weird. So, ibig sabihin, hindi mo hinati yung income mo from the estate? Hindi mo siya hinati? As in, 100% ng nakuha mo sa estate ipinasok mo dun sa negosyo? Parang wala yatang tao nasa matinong kaisipan ng gagawa nun na. Kahit
kahit ikaw ay nagtatag ng one-person corporation, by the way, hindi parang ano yun one-person corporation, parang LLC, limited liability. Kahit ikaw ay one-person corporation, I don't think, siguro nagpapapraktikal lang ako, pero parang it's a stupid business move na yung personal money mo ay hahalo mo sa corporate money mo. Bakit? Kasi mawawalan ka ng protection ng corporate veil. Mapipierce ang veil ng corporate identity. Personal money mo yun eh. 'Di ba? Kaya ka nga gumawa ng korporasyon kasi gusto mong ibigyan ng buhay, gusto mong bigyan ng sariling buhay ang korporasyon, ang negosyo mo. Ma-recognize siya ng gobyerno na sariling personality, sariling tao or tao, quote unquote. So parang ang weird. May punto dito si Congressman Barbers. Ang weird lang nung sasabihin mo na hindi, minana ko yan sa sa family ko. Tapos nilagay mo lahat sa Biancham, sa PH2, yung 100 million. Parang that's bad business. Walang negosyante ang gagawa nun. Walang matinong negosyante ang gagawang ganun. Worst of all, mga kotsero, again, mapipierce yung veil of corporate identity. Ibig sabihin, the owner or the founder and the corporation is one and the same. Hindi mo na sila madidistinguish. Kaya pwede ka imbestigahan diretsa. Ikaw mismo, pwede ka imbestigahan diretsa. Alam ni Attorney Harry Roque yan, kaya siya nagtatago. Alam niya yan. Kaya siya nagtatago. Alam niya na kapag nabisto na yung pera na yon na ipinasok niya na 100 million pesos ay galing sa Pogo, rerekta sa kanya yun. Mapipierce yung corporate veil. Siya ang tatamaan ng kaso. Because Biancham and PH2 and Harry Roque, Attorney Harry Roque are one and the same. Kaya siya nagtatago. Baka kasuhan siya. As in legit na kaso. Yung sinasabi niya na hindi po ako pugante ng batas. Pugante po ako ng Kongreso. Pag dumaan siya sa Kongreso after nun, baka maging pugante na siya ng batas pagkatapos. Madadami siya sa money laundering. Madadami siya doon. Tatamaan siya. For sure. Lahat ng crimes na ikakaso laban kay Alice Go at sa iba pang mga sumuporta kay Alice Go at kay Lucky South 99 at kay Whirlwind, lahat ng yan, tatamaan siya. Kaya siya nagtatago. Wala siyang choice kundi magtago. Ang bilis ng karma kay Harry Roque. Ang bilis ng karma sa kanya. Imagine, nitong January lang, nagpapaano siya, yung bangag, bongbong bangag, tapos ngayon ganito na. Ngayon may ganito na. Mabigat tong pinasok niyan to, hindi to simple. Kasi he's claiming ownership of Biancham tsaka si PH2. Si PH2 ang may-ari ng bahay na kung saan nakita nagtatago yung dalawang pugante na Chinese. Tapos binili daw ni PH2 yon sa kaibigan ni Attorney Harry Roque. At si PH2 ay isang subsidiary ni Biancham. So may layer ka na agad. Ngayon, kung yung 100 million na sinasabi ni Congressman Barbers ay mana at ipinasok niya yon lahat doon sa Biancham at sa PH2, o di siya na yung majority. Hindi lang majority, baka super majority pa siya. Tapos kapag siya pa yung gumagawa ng mga decision making dyan sa loob ng kumpanya, sa loob ng korporasyon, and you cannot distinguish between the decision of the board and the decision of Harry Roque, tapos ka. Piercing the veil of corporate identity ka. Tapos. Tatamaan ka. Kaya hindi na siya nagpapakita. Wala na, magtatago na yan. Tuloy-tuloy na yan. Pogo. Kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika. Inaasahan din ang pagdalo sa Huwebes Ba't parang hinihingal siya doon? Ba't parang hinihingal ka dyan?
Harry Roque. Pogo. Kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika. Kabado siya doon, no? Kabado siya magsalita. Ng aking mga pamilya sa Amerika. Nahihirapan siya magkwento. Explained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika. Inaasahan din ang Ano naman kung napag-aral ka sa Amerika, marami naman Pilipino na nakapag-aral sa Amerika. Ano ba? pagdalo sa Huwebes ng asawa ni Roque na si Myla. Posibleng itanong sa kanya kung bakit nasa bahay na ito sa Benguet ang utak ng isang malaking sindikato na pugante sa China. Sinasabing nakapangalan ito sa kumpanyang PH2 na pag-aari naman ng Biancham Holding Company na kay Roque umano. Maaaring matanong kay Mrs. Roque ay limited doon sa kanyang participation sa Biancham Corporation at saka doon sa PH2. Kasi unang-una, 'di ba, merong lease contract. Etong si Sun Liming, yung fugitive from China na scam hub operator ng Lucky South 99, ang pumirma sa lease agreement ay si Mrs. Roque. Ayun. Ayon sa Patay. Committee on Dangerous Drugs, Nakakahiya ka talaga, Atty. Harry Roque. Papaharapin mo yung asawa mo. Kababaeng tao nun. Anong klaseng asawa ka? Well, unless pareho silang involved. But, you know, kalalaki mong tao. Asawa mo yung paharapin mo. Kasama kaya niya si AR, sabi ni Ems. Di ko alam. Tanong natin. Torny, kasama ba si AR dyan? kaya yung asawa mo yung haharap sa hearing. tumasa nga ang kwento lampas pa kay Roque. Kung meron pang lulutang na testimony at new evidence will come out, hindi kami makakahinto. Kasi kailangan i-consider namin yan. Nagtatahi-tahi rin daw ang mga nadidiscovering criminal activity sa bansa. Mula illegal na droga, lahat na uuwi ulit sa Pogo. Yung drugs, no? Saan ba nanggagaling yung drugs? Sino ba nag-i-smuggle ng drugs? Sino bang personalidad sa likod ng drogang industriya ng illegal na droga dito? Kaya doon nagbugat talaga yung kwentong yan. Hanggang sa lumaki, umabot na sa Pogo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 20. Anyway. So yun, ang sabi ni Atty. Harry Roque, pugante lang daw siya ng batas, di raw siya pugante ng Kongreso. Hindi, pugante lang daw siya ng Kongreso, di siya pugante ng batas. As if it is any better. O, parang sinasabi niya, hindi, pugante lang. Kongreso lang yan, wala kang kapangyarihan sa akin yan, etc., etc. As if it's better. Oo, hindi po. Maliho siya ng pagkakakwento sa atin. Alam niya to. Alam niya na hindi better yung pagiging pugante sa Kongreso. It's not. Alam niya yon na mali yun. Pero syempre hindi niya sabihin sa atin. Kasi umaasa siya na lahat na naikinig sa kanya, tatanga-tanga, tatanggapin lang lahat na sasabihin niya, hook, line, and sinker. Diba? So, saan siya nagkamali? Una, mga kutsero, ito, define muna natin ano ang isang pugante. From the judicial perspective. Ang pugante po, mga kutsero, sa judicial perspective, ito. Actually, sinabi ko na rin to nung una, nung pinagtatanggol ng mga taga KOJC, pinagtatanggol nung mga tao ni Kibulok, si Kibuloy, nabanggit ko na to before. Pero ito ho yung ibig sabihin ng fugitive. Yan. Fugitive from justice includes not only those who flee after conviction. Ibig sabihin, hindi lamang ito yung mga tao, yung mga pugante. Hindi lamang ho ito yung mga tao na tumatakas pagkatapos silang makonvict o pagkatapos silang malitis at nagdesisyon ang korte na sila ay guilty. Tapos tumakas sila. Hindi lang daw yun ang pugante. Ang pugante rin daw ay those who after being charged flee to avoid prosecution. Ito, kasama rin daw dito, mga kutsero, yung mga tao na kinasuhan at nagtago para hindi sila maharap sa korte. Yun daw yung pugante. Oo.
So ito po yung sa judicial perspective. Ito po yung sinasabi ni Harry Roque. Ito yung sinasabi ni Harry Roque. Hindi ako pugante ng batas. Hindi ako pugante ng batas. Kasi wala naman akong kaso. Hindi rin naman ako convicted. Oo. Yan. Ito yung sinasabi niya. Kaya niya sinasabi na hindi ako pugante. Pugante lang ako ng Kongreso pero hindi ako pugante ng batas. Na parang sinasabi niya na hindi, mas okay lang naman maging pugante ng Kongreso eh. Oo, okay lang naman maging pugante ng Kongreso, hindi. Pero pag pugante ka ng batas, yun, malala yun, mahirap yun. Hindi. No, it's not. Mali yung mindset yan. At wag nyo hong gagayahin yung mindset na yan ni Attorney Harry Roque. Kasi baka ang ending nyo, magtaguring kayo tulad niya. baka maging ending nyo, magtaguring kayo tulad niya. Wag nyo hong gagayahin yung ganong mindset. Punta ho tayo sa isa pang jurisprudence. Ito very, very new. 2013 lang. Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders versus family resource persons. Uy, anong connect nito, Coach Jarrett, sa pinag-uusapan natin ngayon? Kasi itong Senate committee na to, this is the Blue Ribbon Committee. At yung Blue Ribbon Committee, mga kotsero, sila ay naghihearing during that time, naghihearing sila in aid of legislation. So in aid of legislation yan. Ngayon, mga kotsero, ano ba yung nangyayari sa Quad Committee? Is it a judicial proceeding? Ibig sabihin, ito ba ay nangyayari ngayon sa korte? Hindi po, dahil hindi po korte ang Kongreso. Oo. It's not a judicial proceeding. Is it a hearing in aid of legislation? Yes, it is a hearing in aid of legislation. Bakit? Kasi it's not a judicial proceeding eh. At yung that is itong Quadcom is a combination of 4 committees. Four committees na nag-conduct ng isang hearing lang. Dahil related, kabit-kabit yung mga yung mga gusto nilang gawa ng batas eh. So it's a hearing in aid of legislation. Ngayon, na sinasabi ni Attorney Harry Roque, ay okay lang, hindi ko pansinin yan. Oo, okay lang na hindi ako pumunta dyan. Okay lang na hindi ko pansinin yan. Okay lang. Sa totoo lang, okay lang. Yun na sinasabi ni Harry Roque. Kaso mali. Maling mindset, guys. Huwag nyo siyang gagayahin. Huwag tularan. Dahil magiging kwento kayo. Magiging kwento kayo kapag tinularan nyo si Harry Roque. Tignan nyo ngayon, si Harry Roque, konti na lang kwento na siya. Naalala ko si Harry Roque ganito. O di kwento na lang siya. Puntahan ngayon natin yung Blue Ribbon Committee. Dito actually, mga kotsero, natalo si Senate. Natalo si Senate dito. Bakit? Kasi the Senate committed a grave abuse of discretion. Na na petition for review on certiorari siya, Rule 65. The Senate Blue Ribbon Committee during this time kay Richard Gordon was found to have was found to have exercised an excess of jurisdiction. Excess of jurisdiction yan. But anyway, grave abuse of discretion amounting to the lack of or in excess of jurisdiction. Sa kanya yung excess of jurisdiction. Anyway, punta ngayon tayo dito sa sa sinabi ng Supreme Court. Yan. The court first clarified the extent of the Senate's power to conduct inquiries in aid of legislation. Ganun din yan. Ganun din tayo sa lower house, di ba? Yung Quadcom is a hearing in aid of legislation. Ibig sabihin, kasi nag-hearing dahil gagawa sila ng batas. Okay. So, at least malinaw yan. Ngayon, mga kotsero, ang sabi po ng Supreme Court, ang mga hearing in aid of legislation ay kasama po sa kapangyarihan ng Kongreso. Article 6, Section 21 of the Constitution expressly provides for the power of the legislature and its committees to conduct inquiries in aid of legislation in accordance with duly published rules of procedure. Yun ang sinabi niya. So, kasama ho ito
yung inquiries in aid of legislation, yung mga hearings in aid of legislation, kasama ho yan sa konstitusyon. It is constitutional. Article 6, Section 21 of the Constitution. So kaya ko po sinabi kanina na mali yung mindset ni Attorney Harry Roque, partida, law professor pa yan. At matagal, well, minamali niya ang mindset natin. Yun pala ang ibig ko sabihin. Oo. Kasi alam na niya to eh. Alam na niya to eh. Tayo naman yung hindi nakakaalam nito. Kaya ang minamali niya yung pagkakaintindi natin. Ang tinuturo niya sa atin, mga kotsero, hindi siya pugante dahil hindi siya nag-violate ng batas dahil wala siyang kaso. True. Pero may na-violate siyang batas. By not attending inquiries in aid of legislation, he is violating Article 6, Section 21 of the Constitution. Kapag hindi ka pumupunta at hindi ka nagpa-participate sa mga hearing in aid of legislation, essentially, vina-violate mo ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-conduct ng hearings in aid of legislation. The court held that this power means that the mechanisms available to both the Senate and the House of Representatives in order that they may effectively perform their legislative functions are also available to their respective committees. Ibig sabihin, mga kotsero, yung mga mekanismo na available na pwede nilang gamitin para magawa nila yung mga trabaho nila ay nandiyan din. Implied. Implied siya. Kasama sa mga mekanismo na sinasabi po, di po ako nagsasabi nito, Supreme Court po ang nagsasabi, mas mahuhusay ito lahat kay Harry Roque. Kasama daw sa mga mekanismo na tutulong sa Senado at sa Kamara para magawa nila yung kanilang trabaho ng hearing in aid of legislation is the power of contempt. Meaning, it is an implied power. Hindi po siya expressed. Kasi kapag expressed, isabi nakasulat. Diba? Nakasulat sa konstitusyon. Hindi. It's an implied power. Such mechanisms is the power of contempt. While not expressly provided in the Constitution, is an inherent power of Congress and thus arises by implication. Ibig sabihin, ang sinasabi, kung may kapangyarihan ang House of Representatives na magkaroon ng hearings in aid of legislation, kasama sa kapangyarihan na yun ay mga mekanismo para mapuwersa ang mga participants neto na magsabi ng totoo o sumama sa hearing na ito. At isa sa mga kapangyarihan na yon ay ang power ng contempt. Yun yung sinasabi ni Congressman Barbers kanina. Yung sinasabi ni Congressman Barbers kanina. Sabi niya, pwede namin siya i-contempt pero hindi pa namin ginagawa. Bibigyan namin siya ng deadline hanggang Thursday. Ibig sabihin, may kapangyarihan silang gawin yun. Hindi ho pwedeng questionin ni Harry Roque yung intensyon ng mga kongresista kung gusto nilang mag-contempt. No, he cannot. Bakit? Kapangyarihan ng Kongreso yun eh. Kasi hodang may intensyon silang malisyoso o wala, basta sinabi ng Kongreso na pumunta ka sa hearing, pumunta ka. Pag sinabi ng Kongreso na ilabas mo ang dokumento na to, ilalabas mo dahil meron silang power of contempt. Wala ka talagang choice. Sorry ka. Wala ka talagang choice. Okay. Ngayon, may dinagdag pa si Supreme Court. Ano sinabi ni Supreme Court? The court further held that Congress's exercise of contempt power is anchored on the principle of self-preservation. As that branch of government vested with legislative power, it can assert its authority and punish contumacious acts against it independently of the judicial branch. Such power of the legislature is sui generis. Ibig sabihin, mga kotsero, kahit walang judicial branch, pwede niyang i-exercise ang kanyang kapangyarihang mag-contempt. Ito ay sui generis. Sa kanya lang. Si Supreme Court meron din siyang sui generis.
ng mga kapangyarihan. Halimbawa, pag-disbar, yan, Supreme Court lang yan. Siya lang yan. Hindi pwedeng kontrolin yan ng Kongreso, hindi pwedeng kontrolin yan ng Executive. Dito, sa sui generis means a class of his own. Hanggang dun lang. Kanya lang yun. Walang ibang magagawa. Hanggang dun lang yun. As it attaches not to the discharge of legislative functions per se, but to the character of the legislature. Ibig sabihin kasi ganito. Yung power of contempt, mga kotsero, ay isang pamamaraan para self-preservation, para maprotektahan ng Kongreso yung sarili niya sa pambabastos na pwedeng gawin sa kanya ng mga tao, basically. So yun. Yun yung kumbaga remedy niya. Binabastos mo kami, o di ko contempt kita. Binabastos mo kami. Nagsisinungaling ka sa amin, ikaw contempt kita. Hindi ka sumusunod sa subpoena ng lower house. May kapangyarihan ako may mandato ko galing konstitusyon Ikaw contempt kita. Sorry. Hanggang sumunod ka. Yun. Di ba yun yung sinabi ni dun kay Garman? Grama pala, Garman. Kay Grama. Hanggang sumunod ka. Pag okay ka na, pag sumusunod ka na, di okay. Lifted ang contempt mo, walang problema. Ganon. Ngayon, pwede bang magpa-aresto? Kasama ba sa kapangyarihan ng Kongreso ang magpa-aresto? Opo, Garma pala, Garma. Opo, kasama sa kapangyarihan ng Kongreso ang magpa-aresto. Ang sabi, another mechanism available to Congress is the power to arrest a witness. May kapangyarihan siya na magpa-aresto. Again, it's sui generis. Sui generis. Kanya lang yun. Siya lang ang may kapangyarihan na magpa-aresto sa mga hearing in aid of legislation. Supreme Court to. Nakikita nyo naman. Ayan sa taas. So, welcome to the Supreme Court of the Philippines. Supreme Court to. While not specified under the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, the court ruled that an arrest is necessary to carry out the coercive process of compelling attendance, testimony, and production of documents relevant and material in a legislative inquiry. So yung sinasabi ni Harry Roque na pugante lang ako ng Kongreso, ay hindi. Pugante ka sa Kongreso. Pugante ka pa rin. Bakit? Because of the power of contempt. Bakit merong power of contempt? It goes back Bakit merong kapangyarihan? Bakit merong power to arrest a witness? Because of the power of contempt. The power of contempt, bakit may power of contempt? Because of the power of the Congress to conduct hearings in aid of legislation. It goes back and up, down and up, down and up. Ganun lang siya. So, hindi mo pwedeng ilang lang ang contempt ng lower house. Alam ni Attorney Harry Roque to. Lalo na, an arrest is necessary to carry out the coercive process. Coercive, pagpipilit, para pilitin ka na umattend, magtestimonya, at maglabas ng dokumento. See? Nandyan lahat Legal yun. Legal yun. Yung sinasabi niya na, personal documents ko na yun Bakit ko ipapakita? It is relevant and material to the inquiry. Yun ang sinabi ng Quadcom. Kung hindi ka pala agree, di sana doon ka nag-motion for reconsideration sa Quadcom. Hindi yun nagtatago ka. Yun din ang isang decision ng Supreme Court nakalimutan ko lang GR number. Na kung merong hearing in aid of legislation at merong question on jurisdiction, doon nyo isettle sa tamang jurisdiction niya, which is the Senate or or lower house or Congress for that matter. Doon mo isesettle sa Congress. At kapag hindi mo nakuha yung hustisyang hinahanap mo, saka ka lang pupunta sa Supreme Court. Saka ka magpapa-Rule 65.
Petition for review in certiorari. Ganun lang naman kasimple yun. Alam nyo, kinocomplicate lang ni Attorney Harry Roque kasi alam niyang masusukol siya. Sasabit kasi siya. Kasi kung inosente naman talaga siya, sabihin natin malinis yung pera. O, nakakatakot niya. May 100 million ako dyan. Ilang taon na ako abogado? Tingin sa akin, di nag-iipon. Di ba? O sabihin natin, di ba? 100 million, divide natin sa ano. It's ito na kaya siya nagpa-practice. May 20, sabihan 20 years. Nakakapag-ipon po ako ng 5 million per year eh. Ayun, 5 million. Nakakapag-ipon po ako ng 5 million per year eh. For the past 20 years, I've been a practicing lawyer, kaya may 100 million ako. Mahirap bang ganun isagot? Pero sarap, no? Nakakaipon ka 5 million per year, no? Parang ang sarap. Parang ang sarap ng magkaroon ganun, no? 5 million per year. But anyway, magaling akong abogado. Dami akong kliyente. Every month, meron akong may 2 million ako per month na income. Paano kapag 12 million pa pala per year yung niya, di ba? Yung kanyang income, di mas maikli. So, ayun. Yun yung ibig kong sabihin, mga kochero. Walang yun. Hindi issue yung, again, the power of contempt is sui generis. It's a class of its own. Yung the power to legislate, to enact legislation, ay kay Kongreso lang. At para magawa niya yun, kailangan niya mag-hearing in aid of legislation. Para makakuha siya ng impormasyon sa mga taong nagpapasaway, meron siyang power of contempt. Hindi lang yun. Hindi lang siya meron power of contempt. Meron pa siyang power to arrest. Arresting power. So, it's inherent in the Congress. So, hindi pwedeng sabihin ni Attorney Harry Roque para bulahin tayong lahat. Alam niya na to, mga kochero. Nagturo yan. Professor yan ng constitutional law. Alam niya yan. Pero tayo hindi natin alam. So, umaasa si Attorney Harry Roque na hindi na talaga natin alam at maiisip natin kampihan siya dahil hindi nga natin alam. Ang problema, alam na natin. Yun ang problema. Alam na natin. So, yun ang problema niya ngayon. Paano mo ngayon kukumbinsihin, Attorney Harry Roque, kung mapapanood mo man itong video na to, ang taong bayan dyan? Kasi, ang pangalan mo raw, sabi ng PAOK says Harry Roque's name keeps appearing in Pogo documents. Ang problema. Lagi daw nalabas ang pangalan mo, Attorney Harry Ricky. Attorney Harry Bernie. Given the benefit of the doubt in relation to what he's saying, but then again, now that his name keeps on cropping up in the documents, in the digital footprint, in the testimonial footprint, we cannot discount his possible involvement in all of these matters. Paano ngayon yan? You cannot discount daw. They cannot discount your involvement, your possible involvement in these matters. Sabi ng PAOK. Paano pa kami maniniwala sa inyo, Attorney Harry Bernie? Ano pang papaniwalaan namin sa'yo? So good luck. Ganun na lang. Ang problema ngayon ni Attorney Harry Roque is paano siya makakabalik ng Maynila kung nasaan man siya ngayon. Baka sa Maynila lang din siya nagtatago, di ba? Mali natin, may iba siyang condo or whatever na hindi naka-register sa pangalan niya, di ba? Baka meron siyang, baka meron siyang mga dummies or what have you. O baka nakapangalan kay AR, di ba? Di natin alam, di ba? So baka meron pa siyang ibang properties na pinagtataguan. Pero alam niyo mga kochero, wag niyo po kakalimutan, kung may warrant po tayo, kung meron po tayong warrant, pag God forbid na hindi po mangyari sa atin, pero pag tayo po ay nagkaroon ng warrant, kahit sino po sa atin, the best course of action to do is to surrender. Wag na kayo magtago.
Huwag na kayo magtago. Kasi at the end of the day, makakapagtago ka for a while. Siguro mga, parang sige Buloy, 6 months, 7 months, di ba? Ganun. Pero for the long term, no, hindi mo kaya. Hindi mo kaya, promise. Hindi mo kaya. Magtago ng matagal. Suko ka na lang. Tapos ilaban mo na lang sa korte. Kasi kung magaling naman yung abogado mo kahit guilty ka, may ilalaban mo yun. May papanalo mo yung kahit guilty ka kung magaling abogado mo. So mga Kotsero, once again, maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?